Ayan. So to start, no, dahil si Madam Chicana ang ating, madami itong masasabi si Madam Chicana. So unahin na natin to. Madam Chicana, ano masasabi mo doon sa 2024? Struggle. Wow, struggle. Hello again. Sorry na nawala. Na-idle ako for 20 minutes. Um, Ever since kasi you are so open to us since we are the first circle. Actually, second ako sa circle mo. Tumating lang ako ng time na nakilala ko kayo sa Paris. And I'm really happy, na nakilala ko kayo before I start my opinion about it. So I'm really happy that I get to know you guys. And you also. Kasi before, alam mo, Madam Zane, wala din talaga akong ganap sa Roblox, no? Kasi ayoko talaga naglalaro nito kasi nga pamangkin ko lang yung naglalaro ng account ko before. And because of that, parang hindi ko siya na-delete sa phone ko. So, nung na-enter ko si Roblox, unang na ano ko yan, una kong nakausap yun si Zane. Iba pa yung mga itsura ng mga avatar namin noon. Isa siyang butterfly at ako si Ice Spice. So, nakilala ko siya as someone na masayahin talaga na gabi-gabi nandun kami sa Parisan, talagang walang a-absent, ganyan. And during those times kasi na naging ano yun si Sung, nung nag-lie low siya sa Roblox, nakasabayan ko kasi siyang mag-lie low noon. Nung time kasi na yun, tumutok naman ako sa work noon. So parang hindi ako masyado nag-Roblox. And I know kasi na nung time na yun, kasi sa akin siya very open that time. Sa akin talaga siya nag-share na, Madam, ganito kasi, Madam, masama pakiramdam ko, Madam, sumuka ako ng ganito. So sa akin niya talaga yung sabi lahat. No? Kasi lagi ko yan sinachat siya ng kamusta naman ang babae. Ganyan. Lagi kami nagchat yan sa Discord talaga. Ay, sa Instagram rather. Sa Instagram kami lagi nagchat niyan. Tapos, nung time na pawala siya, na una-una kasi ito ng onti sa akin mawala si Zayn. Parang ano yan eh. Minsan-minsan na lang siya sumasama, tapos yung internet niya, napapatayan na siya. So parang ganon. So ito si Zayn, knowing her, no, I know you are brave. So far, ang layo mo na girl. No, in life talaga, it's natural for us to face challenges. And it's okay to, alam mo yun na feel mo is valid. Lalo na nung hindi ka nakagraduate on time. It's okay, no? Maraming nakaka-feel yan na parang sana pala ginawa ko to, sana pala ginawa ko to para on time yung goal ko. No? Lalong-lalo na sa mga goal-oriented person. Like you mentioned na parang gusto mo nga mag-Latin honor, and as someone as like goal-oriented, minsan, kapag nai-hinder yung mga goal natin in life, nagkakaroon tayo ng ng down moment na parang sana pala ginawa ko to, sana pala ganun. Pero it's okay, it's valid, no, na for us to feel that way. And hindi naman racing, no? Hindi racing yung life natin. Insert Bini Carrera, charing. Hindi naman siya racing, no? And kung nagkaroon ka man ng downfall, it's okay. I-ano mo lang siya, no? Kung nandun ka na sa part na yun, ng moment na yun, it's okay for you to cry. It's okay for you to pause. But remember na you've come so far. Na malayo ka na din. And if you feel na parang nagkamali ka na, nagkulang ka na parang sana wag akong gayahin ng iba, no. No, kasi lahat naman ng tao, different yung struggle na pinagdaraanan. And minsan yung struggle na yun yung nagpapalakas sa atin in the long run. No? Katulad ng sinabi ko kahapon, mali yung term na kalimutan mo na kasi nasa past na. Katulad ng sinabi ko, pwede mong kalimutan kapag tao, pero kapag experience or something na nagbigay sa iyo ng lesson from the past, it should always remain in your heart, no? Kasi at the finish line, actually walang finish line yung life kasi tuloy-tuloy siya. So parang yung life natin, as you go along, yung lessons na natutunan mo is it will help you kasi all throughout. Para, alam mo yun, kahit na maulit siya in the future, hindi na siya masyadong masakit, no? Meron na tayong plan na kapag nangyari to ulit, alam ko na yung gagawin. No, you know how to pick up the pieces na hindi ka na sobrang basag na basag kapag nangyari siya. And yun nga, Zing, no, okay lang talagang sad ka. Kasi I feel na, alam mo yun, may mga gusto ka sa buhay eh. You're very goal-oriented that time. And hindi mo sinasayang talaga yung mga moment.
And it's okay for you to like alam mo yun, um, to find someone like your friends, no, to ano, parang create that comfort, no? Yung feeling na parang someone is still caring for me. Kasi minsan sa bahay natin, syempre different generations tayo. Hindi magkakapareha. So minsan yung perspective ng mga nakakatanda sa atin is different because that's how they are raised, no? Ganon sila pinalaki sa environment nila before. And it's hard na baliin yun. And it's hard na parang ipaisip sa kanila na ganito kasi ganito na yung tama ngayon, ganito na yung ginagawa ngayon. Matagal siya, no? Matagal talaga lahat. Hindi siya yung sobrang bilis lang na mapapaisip sa kanila na ganito kasi yung nangyari ganito. So, sa kanila, kung ano yung kinalakihan nila, kung ano yung mga nasabi sa kanila before, ganun kanila papalakihin and ganung mindset yung may isip nila every time they are going to speak with you. And what you are, ano, parang kung ano lang yung kaya mong gawin is for you to accept kung ano man yung nafe-feel mong valid sa lahat ng sasabihin nila para hindi siya masyadong masakit. Take it like as a constructive criticism, but pero, pero ha, kapag merong mga hurtful things, minsan, we can speak, no? We can speak. And as a Filipino, natural lang din naman na tumaas yung boses, pero huwag natin siyang kaugalian na talagang nataas lagi yung boses. Kasi I believe na once na kapag na-practice mo siya all throughout your life, no, talagang kahit sa communication mo with your partner kapag galit ka, tataas at tataas ang boses mo. Though it's okay to show talaga na may frustration ka and anger. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko, yung matatanda dito sa Philippines, it's not like the other states, no? Like sa US, may mga ganong parents yung kahit masabihan mo lang. Siyempre kasi yun yung surge ng feelings mo by that time. So, I can't blame him, no? So, yun lang, valid yung nararamdaman mo ngayon. It's okay not to feel okay. It's okay to pause, pero never mo dapat isipin na i-end lahat or parang tapusin lahat or dahil dito downfall ka na or wala nang hope for the future. There's always hope, no? And there's always parang someone that will care for you all throughout that particular journey. I believe, although I'm gay, no, I really believe in God. I'm very, in the religion, no, I'm religious, ganyan. So, naniniwala ko na may path siya na binigay sa atin. And it's for you to find out, talagang you have to find out that path. But you really have to work on it then. Talagang hindi lang siya dasal, no, kailangan may gawa din siya. No, as for you right now, you are in the moment na pahinga lang mo muna lahat. Pero I know in the future, kayang-kaya mo pa rin tahakin. Kasi nalagpasan mo lahat, girl. Even yung sakit mo, kinakaya mo siya. Even yung dyan sa family niyo right now. I know it's hard to move, lalo na kapag tinitignan yung bawat galaw mo sa bahay. Parang ang onti ng space for you. And minsan ito yung nagbibigay sa atin ng way para ako na lagi ko pinapansin, nagiging irritable ka, nagiging galit ka, pero focus on yourself muna. No? Na parang kahit tinitingnan ka nila, ito yung gagawin ko. Do not please them completely. Do lang the right thing in the household na parang makipagkapwa ka and everything like that. No? Pero focus ka muna sa sarili mo right now since ikaw yung nakaramdam ngayon na sobrang batang time, no? Na talagang nalugmok ka and everything. And, after that, kasi after na-pick up mo na yung pieces mo after that long run, alam mo yun, kaya mo nang dalhin yung sarili mo, diba? And right now, I know, marami kasi din sa generation nyo, no? Hindi ko na isasama yung akin kasi medyo, I'm not in the age. But I know sa generation kasi na mas nakakabata sa akin marami ngayon yung alam mo yun, hindi ko naman sinasabing, kasi yung ano sa kanila, yung ang tawag dito, sa ano kasi, sa social media, and lalo-lalo na sa mga older generation, ang tingin nila sa generation ngayon is may hina ang loob. And for me, it's not naman totally. Kasi different things nga, different yung pinaglakihan natin. So, I think, yung generation ngayon is mas more emotional intelligent lang talaga sila. Na talagang, alam mo yun, na-balance nila yung super or overly, um, alam mo yun, parang overly na parang sobrang kailangan ito lang yung gawin ng gawin. Alam mo yun, kasi yung generation in the past, not
totally lahat, no? Na parang yung generations before kasi tumutok sila sa pagiging super disciplined, super intellect, 'di ba? Kasi feeling nila, yun yung mag-aahon talaga sa lahat. And if ever man na ma-feel mo na parang super low ka, mag-hinder yun sa'yo as you go along the way. So, etong generation ngayon, yung mga younger generation, na-balance nila yun, no? And I'm happy na parang itong generation na to is they know how to put emotions in a right way, in the right position na parang, okay, hindi puro ganito lang. Kailangan meron ding emotion. Kasi tao lang naman ako, hindi naman ako robot. No? Alam mo yun, alam na nila yung posisyon nila. And I'm happy, no? And for that, no, Zane, dun ka pumapasok. Kasi parang, you know naman na how to place your emotions. Kasi hindi ka naman robot, hindi ka AI. Makakaramdam ka din talaga ng, alam mo yun, ng, ng galit, ng lungkot. And it's okay to show. Kasi pag pinakita mo ng pinakita sa tao na sobrang lakas mo or sobrang wala kang, alam mo yung flaws or something, yung perception nila sa'yo is ganun lang din. Na parang, okay, hindi naman to iiyak, so gagawin ko to sa'yo. Diba? So, ayun nga katulad na sinabi ko sa inyo, okay lang naman na parang isang beses may magawa yung tao sa atin or dalawa. Pero hindi dapat tayo masanay. Hindi pong sasabihin sa'yo, okay lang, sanay naman ako sa ginagawa nila. Hindi pwede yun. Lalo na kapag masama na yung ginagawa sa'yo ng tao, hindi dapat masanay sa mga ganong bagay. Okay? So, stop that. So, lagi ko yung sinasabi kasi kailangan yun ng mga generation ngayon. And I know, dito sa kwento mo, Zane, kasi yung time na talaga ng super down ka, lagi mo kong kinakausap. And I just really wanted to hug you. Kasi you really needed family. No, yung talagang comfort. I know kung bakit ka lagi naglalaro ng Roblox that time eh. And I know why you really wanted to reach out to us. Kahit na sobrang bagal ng internet mo nun. Kahit na sobrang nawawala-wala ka nun. Kasi I know na gusto mo makipag-usap sa mga taong nagbibigay sa'yo ng feeling na parang, alam mo yun, ang gaan at the end of the day. Kasi ganun yung iba, no? And nung una, ayoko tong laruin, di ba sabi ko sa inyo, kasi yung Roblox for me is for kids. Kasi nga nakikita ko yung pamangkin ko, may kinakausap. You, ganun-ganun lang siya. Parang nakikipag-away pa siya, account ko to. So parang, ngayon naintindihan ko, it's not just kids who plays Roblox. Yun din yung mga taong may hinihil na inner kid or inner child nila. And yun din yung mga taong may hinihil na suffering. No? Kasi Roblox is a place na parang lahat is a stranger. Pero kapag nag-interact ka with another, nagiging friends mo sila. Nakikipag-connect ka sa kanila in real life, no, in social media. And yun yung time na parang, alam mo yun, something na nagpapagaan sa'yo ng feeling. Kasi at the end of the day, ay, may nakakausap ako. Kahit yun yung nililook forward mo. Parang at the end of the day, eto na, makikipag-usap ako sa mga friends ko sa Roblox. Kasi alam ko, mapapagaan nila yung life ko or mapapagaan nila yung iniisip ko. And Zayn is one of those girls, na talagang every time na mag-Roblox yan, kaya yan nag-share ngayon, very secretive yun before. Kasi si Zayn is yung type of person na mag-share siya pero not detailed. That's why I'm very proud of her na yung shinare niya ngayon is very detailed. No? Meron pa siyang pa-PowerPoint, may PDF pa siya. So, Okay, yes. yun nga, no? Mhm. Like, Roblox is a place na ngayon din for adults, no? Who wants to heal their inner child, yung mga stress nila in life, yung suffering, and to find people na pwede nilang sabihin home or tahanan nila dito, no? Kasi hindi lang friends yung nakahanap, minsan yung mga love life na nakahanap dito sa sabog. So, you know what, Zane, I'm really proud of you, no? All of the praises I wanted to say, kinaya mo kasi girl. And imagine, ilang taong ka na. 'Di ba? Nakaya mo yun. Nang hindi ka pa nasa age ko. Imagine yung emotional limit ko kung nandyan ako sa age mo is, girl, I give up. Kasi pinalaki ako sa very intellectual family or surrounding na hindi mataas yung emotional thing mo. So for me, I'm very proud of you na inabot mo to and yung challenges mo in life, no, it really made you stronger.
And alam mo yun, yung mga hindi ka natanggap in something, it's a challenge, you know. Although, alam mo na binigay mo na lahat, ganyan din talaga sa work, in real life, in IRL, sa pag-apply. It doesn't define who you are kapag hindi ka natanggap. Madaming trabaho, madaming tao yung hindi natatanggap sa trabaho. Kahit sobrang galing na nila. May nakasabayan ako dati sa trabaho ng mas mataas yung merits niya sa akin, girl. Talagang may mga background siya. Pero at the end of the day, ako yung tinawagan. And meron din akong in-apply yung trabaho na gustong gusto ko talaga as in. Pero hindi ako natanggap. Pero ako na yung hinahanap nila. Yung parang, girl, ako na to eh. Ganda na ng sagot ko eh. Pero hindi naman talaga ako pinili na ako tinawagan. Ang mas ano doon is hindi talaga ako tinawagan. Parang ang tari-tari lang, tinanong lang ako. Alam mo yun, it's natural. Pero the lesson there is for you to find out na parang kung hindi man ako natanggap dito, gagalingan ko sa iba. Mag-apply pa ako. Hindi lang dito natatapos to. No? Pwedeng mag-pause. Pause ka muna. Isipin mo, saan ko ba pwedeng galingan? Hindi. Mas more of saan ko ba pwedeng galingan pa kaysa sa saan ba ako nagkamali. Kung feel mo na talaga na tama naman na lahat sinabi mo, focus ka dun sa mga parts na, okay, baka pwede pa akong mag-improve dito sa part na to. No? Baka pwede ko pang i-improve to. Kasi minsan, yung pag-iisip ng kung saan ka nagkamali, mas bumibigat yung feeling mo. Napansin ko yun sa pag-apply ko sa work. Na parang, feeling ko nagkamali ako dito. Bumibigat yung puso ko, girl. Parang, oo nga, nagkamali ako. So parang, baka mamaya masabi ko na naman. So ang ginawa kong mindset is, okay, saan ko pa pwede pang i-improve? Baka sa pakikipag-usap ko, baka sa baka sa mga pinakita kong portfolio, baka hindi siya masyadong maayos, no? So, I'm really proud of you kasi napagdaanan mo na siya. And not everyone, no, is napapagdaanan yan, lalo na yung mga anak ng, alam mo yung mga nepo babies na yan. So, iba kasi may privilege sila to, to enter, ano talaga, parang to enter a field na parang okay na sila agad. Pero hindi lahat katulad nila. No? Na parang yung mga bata dito sa Roblox, yung mga teens, yung ibang tao na naghahanap lang ng way to ease the life. No? Hindi madali lahat. And if life, ito gusto kong tandaan itong lahat. Ha? If life is unfair for me and it's unfair for you, then it's definitely fair for everyone. No? Kung hindi man siya unfair for me and unfair din siya sa ibang tao, it means fair siya sa lahat. And yun yung nagbibigay sa'yo ng motivation kung paano ba mababaliktad yun. Na parang ang unfair naman. Kasi lagi mo talaga maririnig yun. Na parang unfair sa akin, siya ganito. Pero let's hear the other side of the story. Baka naging unfair din sa kanya yung life before. No? Baka naging unfair din yung life sa kanila. So, life is fair. No? Life is fair. And minsan yung consequences na ginagawa natin, tayo yung gumagawa nun in life talaga. Yung mga ginagawa natin is nagiging consequences man siya. Pero minsan, ang nagawin mo na lang, since nagawa mo na yung mali na yun, and alam mo namang mali na yung nagawa mo, be mature enough. No? Talagang i-own mo siya. And wag mo na siyang palakihin. Gawan mo agad siya ng paraan. Kasi kapag paulit-ulit siya, it's okay to fall, no? It's okay na magkamali. Pero hindi okay na paulit-ulit siyang nangyayari sa iyo in life, no? Lesson nga siya eh. So, yung lesson, hindi dapat paulit-ulit lang. Ibig sabihin, hindi ka naglo-learn. Di ba? Na parang paulit-ulit lang yung teacher mo, hindi mo pa rin siya nalalearn. Yung teacher mo kasi dito is ikaw mismo. Ikaw na mismo yung teacher mo. Hindi mo pa rin nalalearn na nalalearn. So, mali na siya. So, hindi ko sinasabi na, uy, bawal magkamali ng 2 times, 3 times. It's okay. Pero as you go along the way, hindi okay na palagi siyang nangyayari sa'yo. No? So, as you go along the way, although I praise you same for everything, kasi pinagdaanan mo na lahat, I want you to take a step forward talaga and be a bigger person for yourself. Kasi kailangan ko ng sarili mo this time. No? Although
hindi given lahat ng opportunity or something sa'yo. Pero I know sometimes or someday, magkakaroon ka din opportunity to gather everything na needed mo. And I will pray for that. No? Kasi friend kita, girl. Isa yun sa mga best friends ko here talaga, si Madam Zane. Kahit simula pa lang, nung blue pa lang yung buhok niya, nung wala pa siyang mga update sa buhay. Ayan. So, I want you to be really strong pa din. And, alam mo yun, improve for yourself. Madami ka na pagdaan yung breakup mo nung last time sa story. Itong life lessons mo. So, it should serve as a strong backbone as you go along the way. Dapat hindi ito mawawala, yung lessons. Pero yung tao, kalimutan mo sila, okay lang. Kalimutan mo sila. Pero yung lessons, huwag mo silang kakalimutan. Okay? Kasi yung lessons na yun talaga yun yung mag-keep sa'yo na para, alam ko na, may plan na ako. Kasi right now, wala tayong plan. Wala kang magiging plan kasi hindi ka pa nandun sa age na parang, eto na. Alam mo, may mga bata na sobrang maagang nabibigyan ng pagkakataon na, alam mo yun, na maging isip matanda. Pero different kasi tayo ng stages and different shoes tayo na pinipil on. Hindi naman pare-pares kasi yung life, di ba? So, yung maturity na yun, maaabot at maaabot mo yun. Pero I want you to really take this, no? Not super heavy. I know it's heavy. Pero I want you to take this not super heavy kasi may mga mangyari pa in the long run na magiging heavy. No, I don't want to claim it na may mga magiging heavy pa or heavier or heaviest. Sabog. Pero yun nga, no, I want you to take this lang as a grain of salt. Kasi in the future, in the long run, may mga mangyayari pa na positive and negative. And I want you to have plans. Not plans na parang, ito ang plano ko. Like plan na parang plan A, plan B, kapag ito yung nangyari ulit. Diba? So I'm really happy you got to share this story with the people. And thank you so much. Ayun lang, guys. Ayan, thank you so much, Madam Chicana, no, sa heartwarming na thoughts and review and sa pag-advise. So, ayan. So, dumako naman tayo sa ating next content. Next content. If may masasabi ka po, Madam Ri, may masasabi ka po ba? Hello. Ayan, hello, Madam Hi. Ri. Thank you sa pag-stay, Madam Ri. Oh my gosh. Okay. Ako, okay. Nagano. First of all, nakaka-proud lang na sobrang tapang mo na mag-share ng experiences mo sa buhay. Habang nakikinig ako like, ewan ko na nakaka-proud, nakakaramdam ako ng sobrang proud sa'yo kahit na hindi naman kita kilala or alam mo yun, random lang naman. Pero ayun, gusto ko lang sabihin, kasi habang nakikinig ako, siyempre may mga napapansin din naman ako sa mga stories, ganyan. Like, yung una sinabi mo 'di ba na hindi naman ganyan yung situation mo, parang nagkaroon kasi ng changes 'di ba? Nahirapan ka, kumbaga nung umpisa hindi okey naman yung buhay mo pero pagdating 'di ba nung kailangan mo na maghanap ng course na ite-take mo 'di ba, parang nagkakaroon ka na ng, ano ng susunod kong gagawin?" Kasi may kasi yan parang, ah, sa buhay kasi natin may pattern siya, alam mo yun? 'Pag naka-graduate ka na 'di ba senior high naka-graduate ka na tapos pagdating ng college like okey lang naman like, normal lang naman or meron naman talagang nangyayari na nako-confuse ka sa hindi mo na alam kung ano yung next step na gagawin mo, ano na ba yung magiging plano mo sa buhay, gano'n. Kasi yun siya, eh, kumbaga yung utak kasi natin is nakakondisyon na siya sa yung araw-araw nating ginagawa. Halimbawa, nung elementary tayo, 'di ba, puro tayo aral, 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 aral. Tapos pagdating ng, kumbaga ito yung next step sa buhay mo or another chapter sa buhay mo, parang blanko lang siya. Hindi mo alam kung ano gagawin mo, hindi mo alam kung ano yung next step mo kasi nasanay ka na
meron kang sinusundan na pattern, gano'n. Which is totally gets naman kung bakit parang confused, ganyan. Tapos nung, napansin ko din yung mga reason kung bakit ka nagkakaganyan is yung life pressure sa family mo, then yung mga expectation pa sa'yo, which is 'di ba nga sabi mo nga kanina is honor student ka ganyan, tapos, pagdating nung, college ganyan is parang nag-iba, 'di ba? Which is dun nakakaramdam ka na ng pressure, which is ang dami mo ng nararanasan, nagpatong-patong na siya to the point na ano kasi, overwhelmed ka na, kaya yung pakiramdam mo minsan is hindi mo na siya maintindihan, hindi mo na alam yung gagawin mo. Which is mahirap talaga siya. Tapos ano, proud lang na alam mo yon yung kahit ilang beses ka na hindi natatanggap sa mga yung ina-applyan mo, sumusubok ka pa din. Kasi alam mo yon yung mahirap yung gano'n, mahirap yung gano'n. Yung patuloy ka lang sa I mean yung alam mo yung sa first na try mo is hindi nag-fail ka, tapos siyempre hindi naman lahat ng tao is magpapatuloy sa buhay kasi may mga tao na kapag first try lang nila is titigil na agad sila, which is ikaw, sobrang brave mo kasi ano, sinubukan mo pa din siya, nag-try ka pa din, nag-try ka ng ilang beses kahit na ilang beses ka ng ah, nag-fail, sinubukan mo pa din siya, which is sobrang nakaka-proud yon. Then ayun, yung about naman sa coping mo, ayan, yung coping mo kasi ano siya, maladaptive coping mechanism, ayan. Kumbaga ano siya, yung, inaano mo yung attention mo sa distraction, ganyan. Kumbaga naglalaro ka, ganyan, tapos nakikipag-usap ka sa mga friends mo, kumbaga ginagawa mo yung yun yung way mo para maging okey ka, which is maganda siya. Maganda din naman siya sa iyo. Ayun, tapos, wala akong masyadong ano, advice kasi even I'm still figuring things out sa buhay ko din naman. Like, mahirap talaga ang buhay, totoo naman yun, mahirap ang buhay. Pero you just have to keep moving forward and kasi wala namang pinanganak sa mundo na alam mo yon, alam na agad nila yung gagawin nila, wala namang gano'n. Like lahat tayo isang beses pa lang tayo nabubuhay sa mundo. So, gets naman kung bakit yung nahihirapan, hindi natin alam kung ano yung step na gagawin natin sa buhay kasi wala namang nagtuturo sa'tin kung ano yung mga dapat nating gawin, 'di ba? At the end of the day, sarili lang naman natin yung meron tayo at yun na nga, 'di ba? Sarili lang natin yung kumbaga ano, ang masasabi ko lang is focus on yourself. Don't mind those people na alam mo yun, nagda-drag sa'yo pababa, alam mo yun. Yung tipo ba na kumbaga kung alam mo naman kasi alam mo yun, hindi naman kasi mahalaga yung sinasabi ng ibang tao, okay. At the end of the day, sarili mo lang yung kakampi mo. Sarili mo lang yung papakinggan mo. Huwag mo iisipin yung ibang tao kahit na kapamilya mo pa yan, kaibigan mo pa yan, or kung sino man yan. Basta kapag ang ambag sa buhay mo, ano, yung gagano-gano din ka, ay te, wag. Wag mo sila anuhin. Kaya nga uso yung cut off, 'di ba? Like, dead ma kung ano, kung family ka pa, 'di ba? Kapag wala kang ambag sa buhay gano'n ang ano, 'pag walang ambag sa buhay mo, 'wag mo silang isipin. Kasi ida-drag ka lang nila pababa. And the more na ano, na iniisip mo yung iniisip ng ibang tao sa'yo, the more na alam mo yun, nakukulong ka sa mga iniisip mo, nakukulong ka sa mga negativity. Well, I'm not saying naman na kasi mahirap kasi naman yung ang kalaban natin sarili natin, mahirap kasi talaga yun, yun yung pinakamahirap na kalaban
yung na problema or makakalaban mo. Kasi ano lang, be kind to yourself, ganyan. I know it's hard. I know life's been hard on you, 'di ba? Hindi ko man alam kung ano ba yung mga iba mo pang naranasan. Hindi ko naman alam kung ano ka sa totoong buhay since this is my first time na nakilala ka. Pero gusto kong sabihin sa'yo na keep moving forward, focus on yourself, at alam mo yun, yung anong tawag dito, 'wag mo isipin yung ibang tao, ayun. Dedma sa basher be, gano'n na lang. Hayaan mo sila, yun lang. Ayan, thank you so much, Madam Ree. Like, grabe, kahit ngayon mo lang ako na ano, 'no, kahit ngayon lang nakilala pero parang yung advice mo, 'no, para talagang pang best friend material. Nagalay ko 'tong chikana, like, ayun. So, thank you so much, Madam Ree. So, if gusto mo may Yes. DZ ka ba, Madam Ree, if ba't mo pong join sa Yeah, meron. ay Later. go. Sige, Yeah. mamaya. Ayan, so tawagin naman natin ang ating next contender, 'no, na, kasi feeling ko umiyak din 'to. Halika na dito, Madam Blue Matcha. Ibigay mo na ang thoughts mo. Oh my God, tawag nito, naluha ako dun sa sinabi ni Chicana talaga kanina. Kasi alam mo Zane, to be honest, nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Alam mo, sobrang proud din talaga ako sa'yo kasi never ka nagpasakop talaga sa ano, sa darkest mind mo, kung meron man. And ang tawag nito, thankful ako kasi ano tawag nito, nakayanan mo mag-open up sa amin ng ganito. Like, ang hirap kaya mag-open up ng ganitong bagay and Yes. sorry. Ang sabaw. Ang sabaw, Madam Blue Basta Matcha. ang masasabi ko lang is proud ako sa iyo and ano lang, be happy. Enjoyin mo muna ang buhay mo, girl. And always love yourself. Yun lang. I love you very much. Ayan, thank you so much, Madam Blue Matcha. Very short and sweet ang atake, Sabrina Carpenter. Ayan, thank you so much, Madam Blue Matcha, sa iyong pa-message. So, ayun. So, I think, matatawag ba kita kung magsasalita ka ba, Madam Dave? Madam Dave, magsasalita ka ba kung tatawagin kita? Hindi, ay peke, ibablock na kita, ganyan kang kaibigan. Ay, introverts. Hindi, joke lang. So, ayan, if wala naman, di ba, Madam Dave? Hindi naman natin pipilitin si Madam Dave. So, ayun, just to share those, stories, kasi it really takes time for me pa to, para kasing, actually, nakalimutan ko na talaga siya before. And it's kinda, the feeling kasi yung nagpa-remember sa akin nung kwento na 'to, the feeling that I've, ano, na-feel ko nga while nasa story na yon. And, um, oh my gosh, paano ko i-explain? So, I just want to share this story lang kasi I want to, ayun nga, na iwan na 'to sa 2025, yung gano'n. And like, actually, this feeling really is really parang ito yung pinaka-masakit talaga na part sa akin. Hindi talaga yung breakup na yun, eh, hindi. Parang ano lang siya, parang one of the reason why kasi ayun nga, nag-isang bagsakan talaga sila, as in nung
ano, ayun, nung gaya nga nasabi ko kanina na breakups, problems on myself, the decision making na. So, doon talaga parang nasabi ko, wow, Lord, grabe. Isang bagsakan siya. Like, hindi ba pwedeng isa-isa muna, di ba? Like, kung gano'n. Like, talagang inano siya, no? Kung nasa ML pa tayo, talagang one hit ni Aldous, kumbaga. Ganun. So, ayun. So, I'm so thankful sa mga advice and thoughts nyo po sa story ko tonight. And I hope, no, na sana, 'di ba, wag niyong gayahin yung pag-aano ko, yung ginawa ko na like napili ng ano, like nagta-try na mag-ano, magpakatiwakal, ganun. So, ayun. So, thankful sa mga ano, nandito here, like yung mga nasa DZ ko sila, like, hindi talaga sila nag-join. Like, ay! Ayun. So, I think meron pa tayong last podcast tomorrow. And ayun na yung last, ano ko, last na share ko sa 2025. Ay, okay lang yan, madam. Kering-keri ko naman. Kering-keri. Hindi. So, ayun. So, yun na naman yung last podcast ko tomorrow. And I hope na, ano, na 'di ba? Kasi ito talaga yung isa rin, ito talaga yung story ko this whole 2025. And ayun, so to ano, to spice things up, 'di ba? Like, ayun, thankful ako, Madam Rima, lalo ka na Madam Ri, dahil first time ko yatang naranasan here na may nagstay or may naging interested sa story ko. So, thank you so much. And ayun, so ayun, pasensya na Madam Rain, hindi ka kasi nakaabot. Pero mag-comment ka na lang sa YT if ma-send ko na yung link. Babasahin ko na lang yung ano mo, yung advice mo na yan. Diba? Hoy, i-PM ka lang sa'yo. Baka makita pa yung PE video ko doon. Wag na. Ay, I-PM ay, na lang sa'yo. ay, sige. PM na lang. So, ayan. So, thank you so much guys for tonight. I feel relief talaga. Dahil isa rin 'to sa mga burdens ko po sa buhay, ayan. So, thank you so much. Nakaka-warm-hearted po lahat ng advice nyo and it makes me ano, parang ano, parang gumaan yung pakiramdam ko sa pag-share ko here ng this kind of my story nga. So, ayun, thank you so much po. I love you all. So, bye and good night sa ating lahat. So, thank you po.